mga kaibigan na panelist. Sa nagtanong po, huwag kayo mag-alala kung wala man sa kanilang sumang-ayon na dapat sambahin ng rebulto, hindi mo masasayang ang inyong tanong, ipapadala po natin sa Papa sa Roma. Siya sumagot nun. Parang para sa katuwali ko lang yung question. Pero naitanong ko lang naman. Ito po, babalik po tayo sa mga red ladies. Paano po niya, nakalagay po dito, quote-unquote Panginoon. Sino po bang Panginoon na tinutukoy? Jesucristo po ba? O Panginoong Diyos? Yung unang binanggit ko, yung pangalawa. Tatapusin ko na lang po yung question, no? Ayaw kasi dagdagan. Paano po niya, Panginoon, ipinakilala ang kanyang sarili? Malamang si Jesucristo. Okay? Hindi na tayo mag-concentrate kay Jesucristo. Re-rephrase ko na lang. Paano ipinakilala ng Panginoon Jesucristo ang kanyang sarili? Ngayon lang po, magsisimula tayo kay Brother Cesar, papunta kay Brother Richard. Okay. Una po, kung ating titingnan ang pagpakilala po ni Jesucristo, ating munang alamin ang mga apostol. Ito yun. Sabi ng Panginoon, sino mag-aako ayon sa mga tao? Parang ito ngayon, kung sino siya. Sabi ng mga apostol, ikaw daw ay isang propeta, ikaw daw ay isa si Elias o si Juan. Sabi ni Jesus kay Pedro, ikaw, sino ako? Sumagot siya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon, binanggit na ngayon, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya, ang pagkakilala na Kristo, siya po ay anak ng Diyos na buhay. At nagsabi din siya na siya ay Panginoon. Kaya hindi naiwasan bakit si Kristo ay Diyos sa amin. Ang pagkakilala niya sa kanyang sarili, ito po ang ating babasahin. Talata ano? Na sinabi mismo ni Jesus na siya ay Panginoon. Sa Juan 13, talatang 13, sabi niya, tinawag niyo akong Panginoon. Tama kayo. Hindi mo niya tinututulan ng pagkakilala ng mga apostol sa kanya eh. Tama kayo. Ako nga na inyong Panginoon. Kaya yung salitang Panginoon ay kumakabit din yan sa pagka-Diyos. Sapagkat sa lumang tipan, sa Exodo 3:15, sinabi din ni Moses, ang Panginoong Diyos. Kaya yun po ang pagkakilala. So, unawain ko lang po, ano po ba doon? Panginoon o Panginoong Diyos ang nagpapakilala niya sa kanyang sarili? Panginoon. Panginoon. Kategorikal lang tayo. Okay? Pastor Larry? Si Kristo, pag sinabi mo siyang tinawag na siyang Panginoon, ang pagkaintindi sa New Testament yun ay Panginoon Diyos. Kasi pag hindi siya pwedeng tawagin Panginoon, kundi Panginoon na pagiging Diyos ang kanyang pagiging Panginoon. Tinanong ito sa mga disipulo, pati sa mga Pariseo, no? Tinanong nila sila, sino ang Kristo? Kaninong anak siya? Ang sabi nila, anak siya ni David. Ang sagot ni Kristo, sinabi niya sa mga Pariseo, kasi pag sinabi mo anak ni David si Kristo, tao lang siya. No? Kasi pag sinabi mo anak ni David, naggaling lang siya sa lahing Israel. Ang sabi ni Kristo, bakit si David sa Espiritu, sinabi sa akin, maupo ka, sabi ng Diyos, sabi ni David, narinig niya ang ama, sabi sa anak, maupo ka sa aking kanan. No? The Lord said to my Lord, ang sabi ng Panginoon sa aking Panginoon, ang sabi ng Panginoon Jesus, kung anak siya ni David, bakit siya tatawagin na Panginoon ni David? Pangalawa, nagdududa si Tomas. Kasi hindi naniniwala si Tomas na nabuhay na muli si Kristo. Sabi ni Tomas, mahawakan ko lang ang butos ng kanyang kamay pati kanyang tagiliran. Nagpakita si Kristo. Hinahawakan siya. Sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi nagulat. Ang pagpapakilala ni Kristo, mapalad ka Tomas sapagkat nakita mo ko at nanampalataya ka. Mapalad na hindi nakakita ngunit nanampalataya. Na ano? Panginoon at Diyos ko. Kay Kristo mismo nang galing yan. So, kategorikal po ulit, ano pong pahayag niya tungkol sa kanyang sarili? Panginoon at Diyos. Pinanggap niya yung pananampalataya ni Tomas. Panginoon at Diyos para kay Pastor Larry. At kay Pastor Richard.
Ako, ganun din po, categorically, Panginoon at Diyos, makapangyarihan sa lahat ng idadagdag ko doon sa sagot. Ang sabi po dito sa pahayag o aklat ng Revelation, chapter 1, verse 8, ito po ang sinasabi, Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Diyos na kasalukuyan, nakaraan, at siyang darating. Ano po nagsasalita rito yung Alpha at Omega? Sabi niya, siya yung Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung ating papansinin sa the same book o parehong aklat ng Biblia, dito rin sa Apokalipsis, Kapitulo 22, yung Alpha at Omega doon na makapangyarihan sa lahat. At sabi niya, Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula ng wakas, at ang wakas. Sa verse 16, ang sabi niya, Akong si Jesus. So makikita natin na ang personal claim ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang sarili, siya yung Alpha at Omega, na Diyos, Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, at hindi niya itinago kung sino siya. Nagpakilala siya kung sino siya. Sabi niya, akong si Jesus, na binabanggit dito, supling ni David. Nevertheless, ang sabi niya, I am the Lord God, the Almighty, the Alpha and the Omega. So yun po, Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Okay, ayon naman kay Pastor Richard, si Yesu Cristo, ipinaglak ang kanyang sarili bilang Panginoong Diyos, nakapangyarihan sa lahat. Ang tugon naman ng kabilang panig, o doon ng grupo na kabilang mesa, unahin po natin si Pastor Gary. Ay, thank you, salamat. Ang pagpakilala ng Diyos sa kanyang pangalan sa mga tao, hindi lang sa New Testament. Sa Old Testament, nagpakilala siya sa mga Israelites. Ako ang Panginoon Diyos. The one speaking here is Jesus Christ. Ako ang Panginoon Diyos na nag-release sa mga Israelites sa Egyptian bondage. Siya yun eh. Old Testament, thousands of years ago, nagpakilala siya. Siya ang Panginoon Diyos. Nagtanong sa Mount Sinai, nagtanong si Moses. Dahil sinabi ni God, Jesus Christ kay Moses, i-release, pumunta kay Paro para i-release ng Israelites. Sabi ni Moses, sino ka, Lord? Kung tanongin natin mo, anong sabihin ko sa kanya? Nagpakilala siya, I am that I am. Kung kapag Diyos. Now, during time Jesus Christ ministry, nagtanong mga parisiyo sa kanya about Abraham. Sabi niya nga, magkaibigan kami ni Abraham. Sa mga parisiyo, bakit kaibigan ikaw 30 anos siya lang? Si Abraham doon pa sa unang siglo. See? That's explained that Jesus Christ was the God of the Old Testament. Sabi ni Jesus Christ sa mga Pharisees, sa wala pa si Abraham, ako na. Before Abraham was a young. Nandiyan na yan eh. Klaro. That's why I tell to my culture that Jesus Christ is the God of the Old Testament, not God the Father. The God the Father is in heaven. The God the Father is in heaven. Ang nasa lupa, yan lang si Jehovah na naging Jesus Christ. Ganun yan eh. Kaya let's not be confused. The God of the Old Testament was Jesus Christ. The Father, nandun sa langit yan. At sabi pa ni Jesus Christ, ang Ama na nasa langit, hindi pa niyo narinig ang kanyang boses. You have never heard the voice of God the Father. In essence, the one speaking in the Old Testament times was not the Father, but Jehovah, o Yahweh, who became Jesus Christ in the New Testament. Ganun klaro yan eh. Klaro yan, klaro. Pagtay ko siya. Okay, sama